Heavenly Father, we come before you as one united community. Iba-iba tayong subdivision dito, no? Seeking your grace to lead us toward harmony, understanding, and peace. Yun po ang goal natin, ano? Harmony, understanding, and peace. Siyempre, unahin ko si SS3. No? Bless SS3 subdivision and all communities like it, katulad ng inyo, where we are all neighbors, families, and friends. We strive to grow together. Shower your love upon members, tenants, landlords, household companions, and extend it to friends, allies, neighbors, and even those with different views from us. Kaibigan din po natin sila. May our diversity be a gift, not a barrier. No? Refining us through compassion and wisdom. Hindi ho tayo magkakapareho, no? Magkakaiba tayo. Yun po ang lakas natin. Teach us to listen with empathy, speak with courage, lead with humility, grant us the courage to ask questions. Ito po ang pagkakataon ng mga tanong natin. Ano? Debate and share our convictions. And the strength to hear and listen with both hearts and minds. So, yung pong mga panel, no? Paalala lang, we have to listen. And this is without committing sin, right? When we ask questions, remember, we don't intend to sin. When we answer the questions, we don't intend to sin, right? Let kindness shape our choice, patience steady our conversation, and wisdom guide our decisions. Fill our homes with joy, our gathering with cooperation, and our hearts with trust. We are united in hope and in you. In unity we stand, and in Jesus' name we humbly pray. Amen. Congratulations po sa inyong lahat pagpunta niyo rito. Thank you. Ako po si Rog Jeff Villanueva. I'm the former MS8 Youth President and currently serving as the National President for Liwanag Youth Organization. So, yung ginagawa po natin ngayong meeting is one of our constitutional right, which is the right for a peaceful assembly. So, ipapakilala po mamaya natin ang ating mga guest speaker. Good afternoon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Ako po ang PR ng SS4 na si Kuya Boots. Welcome po sa inyong pagdalo sa ating consultation meeting. Sana po sa pagpupulong na ito ay masagot lahat ang inyong katanungan at agam-agam upang malaman ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling HOA ng bawat village. Muli po, welcome po. Salamat po. Ako po ay si Felix Dabo Jr. Ako po ang HOA President ng Park Infina under ng Masaito po. Kung kayo po ay nakakadaan sa may KFC, dun sa may bungad lang po, 3 subdivisions po yun under ng Masaito. Tulad po ng Lancaster, marami po mga divisions, pero sa amin po ay 4 na subdivisions po sa loob ng isang subdivision. Ayun po yung Park Infina. Ako po yung HOA President doon since 2019. Binuo po namin yung HOA po namin. Tulad po ninyo, ay may mga agam-agam din po kami. Marami pong mga questions. And hanggang sa nagkaroon po kami ng ganitong consultation meeting din, pero within sa subdivision lang din namin. Hindi namin naisip na kumuha ng ibang mga maaaring mapagtanungan sa labas. Pero luckily po, yung mga kahowa ko po, during that time, talagang gusto nila magkaroon ng sariling HOA. Matagal po kaming under ng Masaito. Actually, doon kami nagbayad ng membership fee, pati yung one year advance payment ng HOA, doon po kami nagbayad. And requirement po sa amin noon ng Masaito na before kayo lumipat ng bahay, mag-member kayo ng HOA under sa kanila. So, nung napag-isip-isip po namin ng 2019 na it's about time kasi tulad po ninyo, may mga projects kami sa loob ng subdivision na ni-request pa namin sa developer namin, sa Masaito. Ang tagal po ng approval.
Magpapalinis lang po kami ng drainage. Aabutin po ng almost 1 week. Matagal po yun kasi nag-uulan. Ah, mag, may mga magpapagrass cut lang po kami. Abutin po ng mga 2 weeks kasi i-schedule pa raw nila. So dahil po doon, ang ginawa po namin, bumuo kami ng sarili naming HOA. Marami pong proseso na maaaring pagdaanan. Ginagawa na po niyo. Siguro ginagawa na po niyo yan. Pero nung sinabi po sa akin ni na Sir Benji, ni Sir Richard, na bubuo rin ng HOA ang mga taga-Lancaster, ako po ay natuwa. Kasi ang HOA po, para sa mga homeowners talaga. Kayo po ang makikinabang nun. Hindi po magiging pabigat po yun sa inyo. Kaya tama po yun. Ang paggawa po ng HOA ay para mabuo yung komunidad na hindi po pinapakialaman ng developer. Yun po ang pinaka-objective ng HOA. Magkaroon kayo ng kasarinlan. Nung sinabi po sa akin ni Sir Benji sa ni Sir Richard na may mga agam-agam yung mga taga-Lancaster na bumuo ng HOA kasi nga baka later on yung pondo magkaroon ng problema, alam niyo naman po yun, or kung gaano tatagal ang HOA po. Kami po, 6 years na po kami and going strong. Nag-umpisa po kami sa halos wala pong budget kasi nakipaglaban pa po kami sa Masaito na makuha namin yung lahat ng mga membership fee ng lahat ng mga homeowners. Ang HOA dues po namin is 500 lang po per month. Membership fee is 500 din po. Pati po mga nag-advance payment po, kinuha po namin yan, niretrieve po namin yan. And nung kami na po ang namamahala ng pera, madali lang po pala. Basta lang po, tulong-tulong yung nasa komunidad. Unang-una sa lahat, kailangan po yung mag-lead po sa isang HOA o yung mga officers po, isa lang po ang layunin, yung tulungan ng komunidad. Wala pong ibang layunin dapat. Ito po ay voluntaryo lamang po. Wala pong sahod ang mga officers. Ano po? So, kalimbawang may isang officer na gustong maging leader ng HOA, voluntaryo po dapat yun. Hindi po sinasahuran. Ang magiging pakinabang lang po ng mga officers na yan, later on, pwede niyong papag-usapan, halimbawa, mayroon na kayong sariling mga upuan, pag nagkaroon sila ng party, pwede po siyang libre. Yun lang po mga perks ng mga officers. Pero yung sasahuran niyo po sila, hindi po, wala pong sahod yun. So mabalik po ako. Kailangan po ang mga magiging officers po ng HOA ninyo para wala po kayong agam-agam, yung mga pagkakatiwalaan po ninyo. At the same time po, pag in-approach nyo po sila, press, pwede po ba namin malaman kung yung standing po natin, ang financial status po natin. Requirement po sa mga officers, sa mga HOA officers na i-present po yun within 24 hours. So ang sinasabi ko po, open po yung ating opisina, pwede po kayong pumunta doon, ano po ba ang kailangan ninyong malaman. Sa opisina naman po ng HOA namin, meron kaming computer doon na isang click mo lang, halimbawa ang project po ay nagpagawa kami ng guardhouse, makikita po lahat ng gastos doon. Kung sino po ang contractor, yung telephone number ng contractor, kung magkano yung naging budget doon, kasi po para po transparent. Yung po number 1 po doon, dapat transparent po. Para po, yung pondo po ng HOA, mula sa pag-assume po ninyo, nung kami po ay nag-assume ang pondo po ng HOA, umabot lang nung nakuha po namin galing sa Masaito, nasa 200,000 lang po. Ang aming pong subdivision ay mayroong 260 residents po. So, ganun lang po kaliit. Ngayon po, alam niyo po magkano ang aming HOA fund na po ngayon? Inaabot na po ng almost 1 M mahigit. May mga projects pa po kaming ginagawa. Pwede pong bulat-latin yun, pwede niyo pong tingnan kaagad yun. Ikaw po ay homeowner ng Park Infina, punta po kayo sa opisina, pwede niyo pong i-check kung ano po ang standing ng pondo ng HOA. Yun po number 1. Kailangan po transparent at wala pong tinatago yung mga officers. Pangalawa po, para po wala po kayong agam-agam, kailangan po yung mga miyembro din po ay nagipagtulungan. Mahirap po na ang isang HOA, di naman po maiiwasan na may mga kumukontra, pero pag napag-agrihan na po ng kabuuan,
yun po ang i-implement natin. Kailangan po may open communication. Lagi po dapat mayroong assembly. Ang requirement po, depende po sa gagawin yung bylaws, kung kayo po magtatayo na ng HOA, pwede nyo pong sabihin doon na ang General Assembly every 6 months. Pwede po yun. Or kung gusto nyo po, every 4 months, pwede po yun. Nasa inyo po yan. Ngayon, pag nagkaroon po ng assembly, doon nyo po i-discuss kung ano po yung mga gusto nyo mangyari sa subdivision. Open forum po yun. Palitan kayo ng kuro-kuro. Wala pong mag-aaway sa ganun. So, halimbawa, ang isa sa mga nakikita po namin problema ulit ngayon sa aming komunidad, yung parking. Kasi street parking po. Isa po sa mga common na mga problema ng mga subdivision yan, magkakaharap po, street parking. Wala na pong madaanan yung sasakyan. So, ang role po namin, pakinggan muna yung mga hinaing, then hanggat maaari, gagawa ng paraan. So, ang ginawa po namin ngayon doon, since may mga ibang areas pa po na pwedeng mag-park doon at ayaw nila mag-park sa loob ng bahay nila, for convenience daw, nag-designate po kami na, pwede po ba dito kayo sa area na to? Pag-usapan po ninyo muna, magkakapit bahay, makadaan lang po ang mga sasakyan. Nasusolve naman po. Hindi na po kailangang mag-away. Marami pong problema ang mga subdivision. Minsan po, makaka-experience kayo yung pagpapatain ng aso. Yung mga aso po, problema po yan. Napakalaking problema. Sa amin po, nag-aaway-away yung mga magkakapitbahay dahil sa pagpapatain ng aso. Ang ginawa po namin, nagkaroon kami ng meeting, nagkaroon kami ng designated na area kung saan doon lang pwede magpatain ng aso. Kailangan lang pong sundin ng mga homeowners. Ngayon, pag hindi nakasunod, nandyan na po ang implementation ng mga policy natin. Halimbawa, pag hindi po kayo nakasunod, meron tayong CCTV, na-videohan po kayo na nagpatay ka sa ganitong area, i-issuehan po kayo ng notice to explain. Parang explain nyo naman kung bakit hindi nyo nasusunod yung itong policy. Mayroon naman pong proseso. Tapos may warning. Pag ayaw talagang sumunod, pwede nyo lagyan ng violation. Pag-uusapan nyo po yan. Kayo po mismo mag-uusap-usap. Okay po? So, maganda po itong ginagawa nila kasi sa ngayon pa lang, nakikita na natin na yung objective talaga ninyo, magkaroon kayo ng kasarilan. Hindi kayo pwedeng diktahan ng developer ninyo kung magkano ang HOA dues ninyo kasi kayo mismo ang magde-decide kung magkano dapat yon. Yung number 1 po yun. Kayong mag-decide kung magkano ang sa tingin ninyo yung fair at kung magkano yung sa tingin ninyo ang kailangang bayaran ng bawat bahay para magtuloy-tuloy ang serbisyo ng mga gwardya ninyo, yung mga pailaw ninyo, yung maintenance ng playground. Kayo po ang magde-decide nun. Hindi na po dapat nakikialam ang developer. Ang last na masasabi ko lang po sa inyo, ituloy po ninyo itong paggawa ninyo ng inyong sariling HOA. Nandito lang po kami para tumulong. Okay po? So maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Nabo, sa napakagandang speech niyo po. So tama naman po yun. Dapat nakikita natin yung financial report within 24 hours. Sir Cardo, matanong ko ilang linggo bago niyo po nakita yung financial report ng Lancaster? 1 year. So, ayun po yung maganda. Siguro no, kung makakapagtayo tayo ng ating sariling homeowners association, hindi na natin kailangan antayin yung 1 year para lang makita natin yung status ng ating financial report. So, kahit ngayon, hindi rin po natin alam kung magkano na ang laman ng bangko ng ating homeowners association. So, lahat naman po yun ay madidiscuss din ng mga susunod na nating mga guest speaker. Ngayon po ay nandito po tayo upang malaman natin yung mga katotohanan at pawang katotohanan lamang na matagal nang itinago sa atin for the past 15 years. Di ba po? 15 years na tayo nagsasakripisyo
naghihirap sa ating mga villages na hindi naman natin nakikitaan ng magandang development. So, ang topic to discuss ngayon is regarding the HOA complaints na sinabit namin sa DSUD. So, as of today, nasa 41 complaints po was submitted sa DSUD dahil marami nga ho tayong nakitang mga violation na ito po ay hindi natin kumbaga yung reklamo kasi natin is more on rant lang sa FB, hanggang complaints lang natin, tapos hindi naman natin talaga formally submitted sa DSUD dun sa proper agency na dapat mag-handle ng mga complaints when it comes sa HOA matters. So, sumulat na rin po ang DSUD at we received an email from DSUD Region 4 office na magkakaroon kami ng harapan with the Board of Directors together with the developer, Properence po, at yung DSUD, so kasama rin kami doon. 5 po kaming mga complainant kasi doon ng IMUS. At tatalakayin po lahat ng mga complaints na sinabmit. Kasi nga, out of 41 complaints, isa lang po yung nasagot ni DSUD. Ang nasagot lang po nila is regarding the inspection of books. Kasi for the past 15 years, wala po tayong nakitang financial statement. Tama po? Hindi natin alam kung magkano at paano nila dinidispense, ginagastos ang lahat ng expenses natin sa HOA. So, they decide by their own without consultation with the homeowners. So, yun po. So, yung nung nakaraang May, nagkaroon po kami ng inspection, April 30. So, as of 2024, ang total annual collection ng LEHOA is 264,684,149 millions. So, ganun po kalaki yung collection ng LEHOA. At ang sinasabi nga po nila is lugi daw ang LEHOA at nag-aabono daw po si developer lagi dahil daw insufficient yung collection. So, walang lugi. So, hindi totoo yung nalulugi kasi hindi ko rin alam kung nalulugi, di sana hindi na nila hinawakan. Di ba po? Kasi kung lugi, sinong gustong humawak ng isang organisasyon na lugi? Wala. Dahil abono, mag-aabono talaga tayo at hindi po biro ang abono, di ba? So, sa ngayon po, patuloy po tayong kumikilos on behalf of the homeowners. Just to reiterate, upon discovering po last year with the consultation of our lawyer, Attorney Marian Woolridge, na based on the bylaws, registered bylaws, hindi po talaga member si Gentry. Kaya, nung nalaman po namin yon, nagkaroon po kami ng masusing pag-research sa DSUD. Talagang ilang beses po kami pumunta para halukayin yung mga documents na ganito kataas. At maraming folders yun kasi nasa 99 villages kasi ang LEHOA as of now. So, kasama hanggang Zone 4. So, upon DSUD docket research, so na-discover namin yung mga bagay-bagay na hindi dapat namin malaman, nalaman namin. Dahil nga sa patuloy ng panggigipit sa amin na tinaasan kami ng HOA dues without proper consultation, and then dinamay pa ang Gentry sa pagboto sa amin na mag-increase, which is, we don't know why Gentry homeowners should vote for HOA dues increase ng IMUS at Kawit, hindi naman ho kayo nakatira dito sa amin, sa IMUS. So, ganun din po kami, kung mag-i-increase po din ng Gentry, hindi rin ho kami dapat bumoto kasi hindi naman po kami tiga-Gentry. To be fair, di ba? Ang dapat mag-decide po ng HOA o dues increase is per village kung saan po dapat kayo nakatira. Hindi pwedeng bumoto ang MS2, ang tiga-Zone 4,
ang pinag-uusapan na increase is sa KS-15. Bakit kayo boboto? Hindi naman kayo nakatira doon. Di ba? Ayun yung logic natin na dapat nating tingnan. So, doon kami nagsimula. Kaya, kumbaga, ayaw namin sanang, ano yun to yung nananahimik kami sa imus. Kaya lang, nagulantang kasi kami dahil yung mga PR ng Gentry, talagang na manalo ang yes. Umabot pa, ito na nga ata yung pinakamahabang election process na ginawa sa buong mundo. 60 days. Pero mo, 60 days. Sa election, usually 1 day, 2 days siguro maximum. Pero sa atin, 60 days ang election, referendum election, para lang sa HOA dues increase. Ganong katindi yung ginawa nila. Ano nila sa amin, bansag nila sa amin, aktivista daw di ba? Mga NPA, yan. Pag lumalaban pala sa karapatan ng mga homeowners, aktivista na. So lahat tayo aktivista na kasi nandito kayo no? So, yun yung isa dapat nating manindigan tayo kung ano yung tama. Alam ko naman, tinuturo natin sa mga anak natin na kaya natin sila pinag-aaral dahil gusto natin silang matuto kung ano yung tama. At bilang mga magulang, bilang mga homeowners, pag may nakita tayong mali, dapat itama natin. Hindi yung mananahimik tayo and then dahil abala sa atin ang lumaban, hayaan na lang natin magpatuloy yung mali. Which is, yung mali, nagiging tama na dahil hindi tayo kumikibo. So yun na yung, for the past 15 years, ganun yung nangyayari. At alam natin na, isang HOA lang tayo from Kawit, Imus, and Gentry. At may tatawid pa ata ng Tansa eventually, yung bandang Zone 4 na dulo. No? So, yun po. Basta sa ngayon po, kung ano po yung nakikita nating mali, dapat natin i-correct yun. Huwag po nating hayaan na magpatuloy yung mali. Kasi kaya nga po kami naninindigan at tumatayo ngayon sa inyong mga harapan dahil naniniwala kami na talagang yung mali is mali. At dapat natin i-correct yun. At ngayon, nararamdaman na natin kung may mga nakakarinig na ng mga meetings na nagkakandak na sila ng meeting for registration ng Gentry per village. So, yun po yung mga dapat nating tignan. Kasi upon registration yan, dapat yung tignan kaagad kung magkano yung HOA dues nakadeclare sa bylaws. Kasi po, dinideclare yan sa bylaws yung HOA dues nyo. So, mamaya, ma-declare nila ng mas mataas, compared ko 500, ginawa nilang 700. So, you have to be vigilant doon sa pag-re-register. At pwede naman ho kayo mag-register per village. We can guide you kasi si MS to nga was already successfully registered sa DSUD with pagtulong-tulong namin. Kaya siya na-register. At hindi yun mare-register kung tayo po, kayong mga taga-Gentry ay registered HOA. Kasi bawal pong mag-register ng 2 HOA sa isang village. So kaya po siya at hindi po natin pwedeng idoktor yung mga dokumento doon dahil government agency po yun. Makakasuhan po tayo pag nandoktor tayo ng documents. At lahat po ng documents na sinabmit was properly notarized at chinek din po yun ni DSUD kaya nakakuha tayo ng registration. 3 weeks lang ho ang hihintayin nyo upon transmission of the application. 3 weeks, you can get the registration of your village. Ang need lang is magtayo kayo ng core group, siguro minimum of 5, maximum of 15 to be interim officer. So lilipat ko na yung ibang discuss kasi gusto natin yung question and answer at open forum ang mahalaga para makapagtanong yung mga homeowners. Maraming salamat po sa inyong lahat.